Ay, magandang tanghali ho mga boss. Ah, maaga tayo ngayon, alas 12 ho ng tanghali dito mga pen. Oo, nakakain ko lang ho tanghalian eh. Magbibigay lang ho tayo ng dagdag komento o reaksyon dito sa vlog na Idol Vlogcaster, no? Sabi niya i-share eh, talagang i-share ko talaga to. Pero eto, matagal ko na ho sinasabi ito, no? Na talaga hong nakakatakot yung rally-rally na yan, no? Pero ito eh, pakinggan natin si Idol Vlogcaster ha. Mamaya. Vlogcaster subscribers will recall that Meron no itong 11,416 views 1 hour ago. As of now, baka dadami pa po to. ahead, days or weeks ahead of the September 21 rally, we have already warned the PNP and the Armed Forces of the Philippines to watch out for agents saboteurs. Ang tawag ng mga French, agents saboteurs. Yung tao na mananabutahe sa what is intended to be a peaceful rally. At sabi natin, ahead of the September 21 rally, bantayan nyo, PNP, bantayan nyo. Baka hagisan nila ng granada yan rally na yan. At isisisi nila si President Bongbong Marcos or hagisan nila ng granada para Di ba, parati ko nang nababanggit sa mga nakakaraang vlog ko na kayong mga rally-rally, wag kayo sama-sama sa mga rally niyan dahil ito hong mga politiko na to, no? Wala hong kwenta ang buhay ng tao sa mga yan. Wala. Basta ang bahalaga sa kanila, makabalik sila sa pwesto by all means. Tuloy natin. yung emotional outrage ng tao, pumutok yung vulkan ng galit ng tao at talagang dumiretso na sila para mag people power dyan sa Malacanang or para patalsikin si President Bongbong Marcos. It did not happen. It did not happen. Walang granada nagpaputok. Kundi meron sila Molotov cocktail na dala-dala ng mga binayaran nila mga standby at adik dyan sa Manila para manggulo at buti na lang walang natamaan na ordinaryong tao kundi sinunog lang nila yung container van at nakaredy ata sila dala-dala nun para sunugin ang Malacanang para maulit nila yung Pero ano yun, Idol? Isinisisi pa yun. Ang pinalalabas nila, ang gumawa ng gulo na yun, bayad ng mga Marcos para pasamain ang Duterte. Yun eh. Yun ang nangyari dun. Tinatanggi ng DDS, natauhan nila yun. nangyari sa Indonesia, sa Nepal, ganon. So, hindi nangyari yun, thank God. Pero, pero it seems ngayon, yun na talagang script nila. Yun na talagang script nila. Kumbaga talaga ngayon may tama na talaga si Bat. Dahil ang Armed Forces of the Philippines na sinasabi na itong si General Romeo Browner na ganun nga talaga ang plano ng mga DDS financiers or infiltrators or kudeta operatives. Di ba? In-identify ni Montulfo sa lista niya si Vice President Sara Duterte, si Congressman Pulong Duterte at si former Ilocos Governor Chavit Singson. Kreming ka na. Former Ilocos Governor Chavit Singson. So, yan ang balak nila gawin ngayon. Paputukin ng granada ang rally at kung may mga nasugatan na mga INC na sasabihin na order ito ni President Bongbong Marcos, order ito
to disperse the crowd, and then yun na, gagamitin na nila yun panggatong sa mga tao para magproceed na sa Malacanang and forcibly remove the president from power. So baka hindi kayo naniniwala na totoo ito, kaya pakinggan natin kay Browner mismo. Yan. Kay Browner mismo na binisto yung script nila. Na winarningan na natin na before September 21 pa. Pero ngayon lang nila gagawin. Kasi hindi nga yung mulot. Ako, noon pa ako warning ng warning sa mga rally-rally na yan na maisog yung Marcos resign rally na yan, na baka masingitan kayo na kagaya na nangyari sa Plaza Miranda para sumama itong pinabababa ninyo, ganito, drama na ano. Pero ito, kaya ako nag-vlog ng maaga at nung marinig ko si Idol Vlogcaster na nanggaling na mismo kay General Browner ang balita. Pakinggan natin. Itong cocktail, hindi nga naging effective to anger the crowd. So ngayon they will go to extreme means. Kasi parang ito lang huling hura nila, kasi after dito kung hindi pa sila mag-succeed, sa tingin ko fearless forecast ko na naman ito, kung hindi sila Parehas lang tayo dyan. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Vlogcaster Arman, Idol, sang-ayon ako sa iyo dyan. Dahil talagang nakasandal na nga sila sa ano eh. Nilabas na nga nila si Saltico, di ba? Mukhang wala rin mangyayari dahil ayon kila Atty. Claire Castro, puro daldal lang, laway lang kapital mo, Saltico, buwi ka rito at ilabas mo lahat ng ebidensya mo. Yung pagsasabi mo dyan sa ibang bansa. Pati si Atty. Basta nakalimutan kayo sa attorney. Mamaya maiisip ko rin yun. Tuloy. succeed dito, itong 3 days na ito, kudeta nila plan, sa tingin ko talaga kakasuhan at arestuhan ng mga yan for inciting to sedition. Pwede. Yun na susunod na pangyayari dyan. Kung hindi sila magsasucceed sa kanilang gagawin, di ba? Wala na choice. Talagang inciting to sedition na to. Kung sakaling matutuloy nga itong wala na talaga eh. Putok na itong kabahuan nitong nakarang administrasyon eh, di ba? At yun nga, pinapasok na yung Davao, ini-inspeksyon na lahat, yung papasan din na 51 billion, kung ano, tuloy. Kaya they will do everything para mauwi na talaga itong 3-day rally sa People Power. Yan, panoorin natin itong pahayag ni Browner, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Tsaka yung People Power na sinasabi na yan, how many times na nagawa ng istorya itong mga Duterte para magkaroon nga ng People Power. Nandiyan sabi, adik si Marcos, may video, kung ano-ano, sinurrender yung tatay nila, kinidnap yung tatay nila, wala hong sumasamang tao, walang tao. Iilan-ilan lang, no? Eto ngayon, mga state. Kaya ginamit nila ang kanilang mga miyembro, na magsama-sama na yung tatlong kulto, Iglesia ni Cristo, itong Joel Islor nito, saka itong KOJC. Remember, itong KOJC na to, pinakita ni Arlene Stone na ito ay may angel of death. At nagdumaan naman sa mga investigasyon niya, umamin mismo na talagang mayroong angel of death. At saka pinakita kung paano mo itinetrain yung mga angel of death na ang nagtitrain, talagang mga militar pa. Wala na si Arlene Stone, hindi nagsasalita. Kaya hindi ito basta-basta. Tama siya sabi ni Vlogcaster. Kung sakasakaling hindi pa nila nag-succeed sa 3 araw na to, pinagsama-sama, milyon na nga, sabi di ba, si Pukis, na milyon ni Iglesia ni Cristo pa lang sa Luneta, may 300,000 sa EDSA, ako saan, na magkakaroon ka ng peaceful rally. Sa salita, peaceful rally. Pero,
Iba itong nasagap ni ano eh, ni General Browner eh. Pakinggan natin. Mamaya mag-react ko tayo dito. And thank you, DCRH ata ito, for this video. As far as we are concerned, Sorry, General. Walang sound. Sandali. Relax ka lang, General. Relax ka lang. Ayan. hindi naman. As far as we are concerned, yung mga rallies na ito, sir, peaceful rallies. Sana nga po maging peaceful dahil yun po ang pangako ng mga organizers na maging peaceful yung rally. Pero nananawagan Yun daw ang pangako ng mga organizer, ha? Pangako, ha? Na ito ay magiging peaceful rally. Pero nananawagan daw si General Browner, ha? O. to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masingitan. No. Dahil may mga nagre-report po sa akin, To make sure na hindi sila masingitan. Dahil, baka hindi nyo masyadong narinig, inuulit ko po. To make sure na hindi sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa akin, sabi ni General Browner. Tuloy natin. pati na rin sa Philippine National Police na baka maaaring singitan sila. At may, may mga infiltrate Baka masingitan sila at baka may ma-infiltrate sila. Ha? O, tuloy. force at baka may magpasabog ng granada, nakakatakot po yun, ano? Yung mga peace-loving Baka may pagpasabog ng granada, nakakatakot po, sabi niya. Ha? Tuloy. na mga kababayan natin ay baka masaktan sila sa mga ganito. So we are asking the organizers to really make sure na safe, peaceful yung kanilang mga kababayan. Pero nandyan po kami. We will be giving assure them that we will be assisting them. No? Kaya nga po, sabi namin sa kasama namin yung Philippine National Police, kung meron pong mga emergency, ay handa po kami tumulong sa kanila. Hindi naman po, hindi naman. I-like nyo itong vlog, ha? Para mapunta ito sa inbox ng maraming tao. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Para hindi nila sisisihan si President Bongbong Marcos. Gagawin nila international issue ito. Sasabihin nila, mamamatay tao. Si President Bongbong Marcos, siya ang nagpabomba, ha? Dito sa mga peaceful rallyista ng INC. Sipin nyo, magagalit ang INC sa pas meron pang gatong ng mga leaders nila, pupunta talaga. Lulusob talaga yan sa Malacanang. Magkakagulo yan. Kung makita nila nasaktan at namatayan sila. Ganyan yan sila kasi one for all for one sila yan. So dangerous talaga itong sinabi ni Browner. Dangerous talaga. Kaya let the whole world know that this is their plan para kung may mangyari dyan, kasi hindi natin mapagkatiwalaan yung PNP eh. Why is the General of the Armed Forces of the Philippines that is supposed to fight for us against external threat and internal threat like the NPA and MNLF are doing the work of the PNP? Why? Bakit isang general ng army ang nagsasalita about peace and order? Where is the PNP general? Where is the DILG secretary? Where? Huwag mong Secretary? Where? Bakit tahi-tahimik kayo? Magbibigay na ho tayo ng reaction dito, mga friend. Ito, hindi ho to biro, mga boss. No? Itong sinasabi ni General Browner. No? Baka, hindi ho yan biro. Baka ho yan, meron hong nakapagsabi kay General Browner, tungkol ho dyan sa kanya sinasabi, na i-impertratin itong rally ng Iglesia ni Cristo o ng kung sino man, Jesus Lord, o i-infiltrate nila yan. Yan nga, granada na ho ang ihahagis, ha? Granada. Buti kung isa, paano kung dalawa? Ganyan. Marami hong mamamatay. Paulit-ulit, no?
kayo hong mga miyembro niyang, mga sinasabing rehilyon na yan, ginagamit lang ho kayo, unang-una, ano ba ang mapapala ninyo sa kasusunod ninyo dyan sa inyong leader. Nandiyan pabutuhin kayo ng baliw, pabutuhin kayo ng magnanakaw, magmamatay tao, boto naman kayo ng boto. Ginagamit lang kayo, mag-isip naman kayo mga friend, ha? Sa amin ng Katoliko, wala akong ganyan. Kung sino gusto namin iboto, yun ang iboboto namin. Hindi kami pwedeng diktahan ng pare. Ha? Hindi. Oh, magsisimba kami kung anong araw, anong oras. Wala ho kaming attendance dyan. Eh ako nga, hindi ho ako masyadong nagsisimba. Totoo lang, hindi. O pag gusto kong lumapit sa kanya, taimtim ko lang siya kinakausap. Kung ano man ang kaano ako, may sagot eh. Oh, God is everywhere. Ganun na lang kasimple talaga, di ba, mga friend? Oh. Pero diboto ho ako na mahal po Jesus Nazareno. Oh. Hanggat maaari kada piyesa ng Quiapo, nandun ako. Oo, dahil marami ho akong hiningi doon na hindi naman ho ako hindi ho ako natanggihan eh. Hindi ho ako tinanggihan eh. Hindi. Buhay ng anak ko, doon ko hiningi talagang iba. Oo. Maski itong pagkakapunta ko rito sa vlogging, siya rin na nagsabi na magagamit ko to para dito sa hayop na hipag ko na instrumento ko. Oo, mukhang baka mamaya ho mag-vlog na naman ako tungkol sa naging desisyon ng kagalang-galang na judge na dinismiss yung kaso. Oo. Sige, balik ko tayo rito sa topic. Malalayo na naman ako pag naiisip ko no. Judge. Paki-share ho rin to, gaya siya sabi ni Idol Vlog. Makarating man sa mga iglesia ni Cristo. Oo, at itong mga Jesus is Lord nito. Oo, yaman ni KOJC, di nga alam niya kung ano yan eh. Na sobrang katangahan naman na sa KOJC. Naniniwala kayo na si Kibulog appointed son? Hanggang nakakulong yung bugok na appointed son. Sinasabi niyo na siya ang may hawak meron siya mansyon sa langit. Manak-manaog daw dun yung gago. Ayun yung tarantado, nandun nakakulong ang ulol. Di ba? Na isa lang ang Diyos. May utak naman kayo, utang na kayo, mga gago kayo. Mamumura kayo talaga. Mga ligtas sa dagat-dagatang apoy. Gusto kayo. Yung sabihin, yung hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo, sa dagat-dagatang apoy pupututin. Ganun ba yun? Kayo, ligtas? Ano maloy ka yan? Ha? Balik tayo rito, no? General Browner na po ang nagsabi niyan. Maari mga friend. Maaring si General Browner may nakuhang impormasyon na galing mismo doon sa grupo itong mga retarded general o whatsoever na sinasabi na hindi kayang konsensya. Baka nakonsensya. Kaya pinarating nila kay Browner na ganito ang posibleng mangyari. Kaya sinabi ni General Browner, nilabas niya. Hindi niya inipit, nilabas niya. Na mag-ingat kayo. Matakot na ho kayo dyan. Hindi na ho basta tao yung nagsasabi, hindi na ho ako. Dahil nga, naiisip ko, di ba, pa sinasabi ko sa inyo, na wag ho kayong sama sa mga rally-rally na yan at baka ho itong mga politiko na to, kapangyarihan ho habol nito, wala ho silang pakialam sa buhay ng tao. Nangyari na po yan sa Plaza Miranda bombing. Hinagisan ho ng granada. Sinabi ni Pukis na milyon daw ang darating ng mga iglesia ni Cristo sa Luneta. At may 300,000, marami ho yung wala ho kayong mapapala dyan. Wala. Yung binabayad ho sa inyo, karamihan naman ho dyan, bayad. May mga coordinator nga yan para sumama kayo dyan.
nabibigyan kayo ng 500 o 1,000, kulang pa ho sa mauulilan ninyo. No, mga Pilipino, no? Mantakin nyo, hirap niyan. Pupunta kayo diyan, sigaw kayo na sigaw ng BBM resign diyan. Oh, kung ano-anong sinisigaw nyo diyan. Oh. At sino nga gusto nyong iupo? Gaya ng sabi ni Erwin Tulfo, ni Ramon Tulfo, sino yung upo nyo? Yung baliw? Ha? Share nyo to para makarating mo dyan sa mga iglesia o jail na yan. O yan mo na yung Kingdom of Jesus Christ. Grabe ho, tama nun. Kung sino man na naniwala doon. Tangina kayo. Kalahin mo, napapahinto ni Gibulog yung lindol, kundi kayo magago na ni. Maski ako, kaya ko pahintuin yan puta ng lindol na yan No? Ipag lumindol, sabihin ko, lindol, hinto na yan. Hindi naman, meron ba lindol na 2 oras? 1 oras? Maniwala pa ako kung puta yan, kagaya, bumabagyo, parating na yung bagyo, sabi ni Gibulog. Bagyo, wag ka dito dumaan, hinto ka. Doon baka doon sabihin ko ba, Diyos ka na, Kilbulog. Talagang appointed son ka. Pero yung lindol na pahinto mo, gago. Tanginay. Maski sino pwedeng pahintuin yung lindol. Ay, gago talaga itong si Kilbulog. Ha? Kasi sandali lang may lindol di ba? Pati ba naman yung paghinto ng lindol, kinuha mo pa, Kilbulog. Kung di ka sira ulo. Magkulab na tayo, mga friend. Anong klaseng, nako. Sana nga, pag natapos nito at hindi nag-succeed itong people power nito, na malamang sa hindi nga ako magsasucceed, kasi nga, yan, pumutok na yung balak nila, nakarating kay General Browner, sinabi na, sana wag na ho kayo, wag matigas ang ulo ninyo, kayong mga miyembro niyang hinasabi ninyo, rehilyon, at dugo ang aabutin ninyo. Paulit-ulit. No? Wala hong mangyayari sa inyo. At kung yan pilit ninyo, nalulusob kayo, marami hong mamamatay. Ang problema nga lang, madadamay pa kayo. Kasi nga yan, kung ginagamit nila yan, kayong mga miyembro niyan, kasi wala silang makuhang totoong, wala ho silang people, kaya kayo ginamit, miyembro, kayo ang ginagamit. Ha? Kung saan ka naman nampatin. Kaya ho nagtatagumpay ang people power pag gumalaw na ho ang kaparian. Sila Cardinal Sin, yan. Nagsasaksid ho yan. Dahil ho marami yan sa totoo lang. Ha? Nakakita nyo naman yung mga pagdating ng piyesa ng Quiapo, ilang milyon ang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Lapit na naman nga, Enero 9. Di ba mga friend? Hanggang bukas po muli, ay magkulab muna tayo. Marami ho yung nanonood ng vlog ko kahapon tungkol dito kay ito si Saldi Kupal na ito, Rene Bueno, Atty. Rene Bueno pala, makap sa isip. Sabi nga Atty. Rene Bueno, umuwi ka rito, magpakita ka ng ebidensya sa mga akusasyon mo. Hindi nandiyan ka sa kabilang ibayo, daldal ka ng daldal dyan, wala ka naman kung ano-ano pinagbababasa mo. Magkulab na po tayo mga boss. Dati, binitbit nila Marcoleta, yung Gutesa, dinala doon. Pinagbasa ng script. Ako si Gutesa, dati akong susupa yung gago. Hindi na makakita kung nasaan. Lahat po talaga gagawin ito. Pwedeng totoo itong sinasabi, Hindi lang naman si Vlogcaster. Pati sila Ronald Llamas, yan din sinasabi na parang tayapato na ho to, itong 16, 17, 18 na to talagang. Ayan na, sinabi ng General Browner, mag-ingat kayo. Maaring may konsensya pang natitira doon sa DDS na yun na pinarating kay General Browner ang maitim na balak para mapagbintangan si PBBM. At yun nga, lulusubin nila ang Malacanang. Sinabi ni Pukis,
Maaring ano, paano na kung milyon-milyon na, paano bang makukontrol ikayan? Sabi ni Pukis. Oh. Kaya hong bumayad nitong mga to, maski na milyon-milyon. Gumastos man to ng 1 bilyon dito sa rally na to. Kaya. 2 bilyon, 3 bilyon, kaya. Oh. Ano lang sa kanila yung 3 bilyon, tapos 4 na bilyon, 5 bilyon. 51 bilyon nga yung nakipulong, di ba? Oh. Kayang-kaya nila yan. Basta importante, maiupo nila si Sara Duterte doon sa Malacanang. At kung mangyayari yun, putang ina, ano na nangyayari dyan? Ha? Baka si Anjo Iliana ang spokesperson. Tangina yan. Sabi ito si Anjo na ito, sira rin na ulo ito. Wilfredo Contreras, shout out ha. Hagwas na narrative. Halatang invento, scripted, merong director, very funny, wala namang history na ng pagpapatay si PBBM. Ang pamilya niya at si Martin Romualdez. Ang pangit ng script. Totoo yan, Wilfredo Contreras. Welcome to the club. Ha? David Ali Mendoza sumagot. Yun daw po kasi ang script ng kampo ni Sara Jean Potpot. O, di ba? Lucia Medina. O, marami yung bagong nag-comments dito, ha? PBBM will never threaten anyone and will never say, I'll shoot you to anyone. Kaya palpak ang scriptwriter ni Saldico. Kaya nga, ito tanga-tanga eh. Wala na siyang choice eh. Si Saldico wala na. Kaipit na rin yung likod niya sa ano eh. Dahil marami na katakot-takot ang kaso niya sa pagnanakaw. O, di ba? Bilyon-bilyon na ninakaw ang utang ng gago. Ang lakas ng loob eh, no? Kat 5254, shoutout. Tay Rox. May anak na naman ako si Kat, oh. Eto naman si Saldico. Magpapasabog lang din naman ng kasinungalingan, tahing kwento. Inantay pa na pumayat ya ng ganyan. Nababagabag na ba konsensya niyan? O sadyang wala na lang ding malulusutan? Mismo, Kat. Kalat ni Baya, shout out. Ha? Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Kalat ni Baya. Good evening, Kasani. Batutahin mo ng noon ni paring Saldico, Kasani, ng manahimik na ang putlagis na yan. Hala, banat. God bless your family. God bless ka lahat niya. Kalat ni Bayo ulit. Kalbo, pulpul, bullshit. Pulpul, bullshit, pulpul, bullshit. Basta kalbo, bullshit. Bullshit. David Ali Mendoza, talaga po, basta taga-gobyerno, nakalbo, bullshit. Walang gagawin na matino. Joke ano, shout out ha. Ikwento mo sa Pagong Karox, di ko alam BBM pero di ako BBM pero di ka panipaniwala ang script. Totoo, parang yung script lang ni Gutesa rin. Oo. David Ali Mendoza. Gawa-gawa lang po ang script na yan para dumami ang sasama sa rallies ng INC, GIL. O yun nga, kung marunong ka at matinong mamamayan ng Pilipinas, hindi ka sasama sa rally na yon. O, di ba? Marvin Pareha, shout out. Umuwi ka dito para harapin mo kaso mo. Takot kang umuwi. Dami mo yatang nakurakot. O, di ba? Luciana Medina, sumagot siya kay Marvin Pareha. Kayang-kayang manirahan, sagot Europe na. Mataas ang standard of living, mahal ang bilihin, rent, pagkain, etc. Bumili na yata sariling mansion doon eh. Jokiano, tinapat pasarali ng mga baliw ang kwento ng walang kwenta. Parang naman. Tangay. Kalat ni Bayo dito. Sarap titi naman ni Norman Mangusin. Oo, ano, tamad at baliw. Ang sarap talagang pag-untugin ng ulo ng dalawang tarantado na yan. Puro tulak at wala kang kabigin sa dalawa na putlagis na yan. Yari ka Pilipinas. Totoo. Naaawa si Montulpo sa mga Pilipino. Sabi. Rolando Gutay, shout out. Kay Era, Brown Envelope, kay BBM,
brown bag. Ang suot na suit brown din. Kaya kayang kanya-kanyang palusot. Totoo. Joke yan, Karox, di mababaw Karox, di mababaw mag-isip. Mga ka-warriors, budol yan. Di ba? Sherry J. Zero. Baka mapapatay. Utak lang yan ng mga didishit. Ang pagpatay. Di ba, Karox? Yun nga, sira ulo to eh. Sherry J. Zero ito. Matawa siya. May tama si Ramon Tulfo. Karox, totoo talaga sinabi ni Senator Trillanes at Kapersi Lapid. Noon si Fiona, ngayon naman si Snow White. Ay, nako, kawawang Pilipinas. Totoo. Oy, 3J Shop, dito. Bukas makalawa, Maleficent na o kaya naman Wicked Witch na. Maganda rin namang costume nila Bagay na bagay kay Sarah. Sarah to, baliw. Sila Jason dito. Sila lang ang budol, Karox, pero tayo hindi masagwa ang mga sinasabi lagi ni Digong, kaya hindi pasado sa akin bilang isang Pilipina. Totoo. David ulit, Ang problema po kasi, marami ang nagpapabudol sa ngalan ng kwarta. Sigurado po marami na naman ang bayarang realista sa linggo. Totoo. Bukas na, di ba? Jose Rito Mabait, shout out. Rhea Manampan, shout out. Scripted, binabasa ni Saltico. Totoo, di ba? Pero, paulit-ulit. PBBM. Pag hindi mo natapos itong mga Duterte na to, ngayon termino mo, mata mo lang walang latay. Tandaan mo yan. At pag yan si Inday Baliw ay nakatakbo sa 2028, wala na. Tapos ng Pilipinas. Maniwala ka. Mananalo yan. Sana mali ako. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hoy, hasaldi ko. Magaling ka lang magnakaw. Gagawa ka ng multo tapos magtatago ka, ulul. Harapin mo yung ginawa mo para kang si Mantika Roque. Totoo. Kalat ni ulit sinasabi. Sinasabi yan na nga ba? Ang sinasabi ko tamad. Talaga ang ungas na yan. Utay tayo. Pero ang sobrang sipag sa panonood ng concert at pangiwingiwi lang ang tarantado. Hoy, ungas, bumaba ka na dyan. Nang mapalitan ka ng sweetie. Hala, baba. Oo naman. Sweetie ka na, sweetie. Lalagot tayo doon kalati sa sweetie mo. Rhea Manampan ulit, Basta ka, buwisit ka, saldi ko, bayad ka lang ni Sara Lustay. Di ba? Rhea Manampan ulit, binayaran ng mga demonyo si saldi ko para pabagsakin ng tuluyan si BBM. Last move po yan ng mga Duterte kasi pabagsak na sila. Di ba? Totoo yan. Lucia Medina. Tama ka, kabayan. Di ba? Oy, welcome to the club, Lucia Medina. Sa amin, AJ, shout out, Karox, AI yan, Karox, AI yan, si Saldico, gawa ng China, huwag maniwala, fake news, ganun ba? Rhea Manampan ulit, ang galing na script ni Sara at Marcoleta. 3J Show ulit, saan ka pa? Mali nga ang pinili nilang karir. Dapat scriptwriter sila, not politician. Ang galing gumawa ng script Di ba? Rhea Manampan ulit. Karma po yan sa kanya. Kaya payat na payat siya. Di ba? Rhea ulit. Wala naman po siyang naipakitang resibo. Sinungaling yan. Di ba? Meron pa raw siyang part 2 Rhea ulit. Mag-declare na ng martial law yan. Dapat si BBM. Patay tayo dyan. DJ Shop ulit sumagot. Yan nga ang maganda kay BBM. Talagang hindi siya bumibigay dahil yan ang gusto ng mga DDS. Mag-declare siya ng martial law para nga naman may bala ang mga DDS. Merong ibang paraan si BBM without giving in sa demand ng mga DDS. Di ba?
Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. At mga kabosing. Sir Rox, si Saldi ko ba yan? Bakit ang laki ng pinagbago ng katawan niya? Ibig sabihin niya, Sir Rox, konsensya na yan. Konsensya na yan. Suhol na sila ng suhol na sila ng kasamaan nila. Kaya todo batikos para lang ilihis ang kasalanan nila. Salamat, sir. Ingat po and God bless us all. God bless, Rodelia. Bert Tadeo, shout out. Style Gutesa, statement Saldico. Halatang scripted. Yan ang pinasasabi ni Saldico na insertion. Binito nga ni BBM yan. Hindi pinirmahan ni BBM kaya wala yan. Shirley J. Sir ulit. Yan ang hirap sa Pilipinas. Maraming inggitera kaya mahirap umasenso dyan. Nay Mirna, huwag kang magtipid sa pagkain. Enjoy mo ang buhay mo. Shirley ulit. Natawa naman ako kay Nay Mirna. Wala nang init. Inubo tuloy si JM. Si Pista ulit. Good evening po, kuya, sa mga kawaryos. Ay, nako, kahit ano pa ang ikumpisal mo, kasama ka pa rin sa korupsyon. Huwag ka namang masyadong magpahalata na may nagmamanipula sa'yo. Grabe ang script mo, ang haba ng panahon mo na nanahimik ka ngayon. Ngayon ka lang lumabas para i-timing sa darating na rally. Totoo. Kaulo nga eh. Nay. Ito, Nay. NHE. Hoy, sinungaling, dinagdagan mo pa lalo. Kasalanan mo, lagot ka kay God, kayong kampo ng mga demonyo, mga gahaman, ang tapang mangurakot, pero ang duwag harapin ang mga kademonyo ang pinagagawa. Totoo yan. Nay. Nay. NHE. How do you pronounce that? Ne. David Ali Mendoza ulit. Good evening po, Karox. Expected na po natin na yung sasabihin ni Saldico na ang mastermind budget insertion ay si BBM. Kasi nga po ay laging natutulog sa pansitan. BBM, minsan naman eh. David ulit. Karox, sang-ayon po ako sa inyo tungkol sa medical check-up ni Saldico. Bakit sa Amerika pa? At di nga tanyag ang opisal at di sa mga tanyag na ospital dyan sa ating gaya ng St. Luke Asian. Kasi nga po, natunugan na niya nagagawing pagbubulgar ni BBM tungkol sa anomalya ng flood control budget. Kaya nga tumakbo na eh. Itong si Diskaya, hindi lang nakatakbo ng tanga na ito, tatanga-tanga eh. Huli ka ngayon, huli ka balbon. Pero si Bato, pasalamat ka kay Boying. Kung di ka tinimbre yan, hindi ka ngayon nagtatago, gago. Anong lalabas? Hanapin mo na kung nasa si Bantag. Sama kayo, ligtas kayo. Pero si Bantag hindi mahuli-huli. Galing nung nagtatago kay Bantag. Pero sabi ni Tia Deli, mukhang nasa bundok ng tralala. David shout out my friend yung lago na. Sabi ni David, Karox, di ka panipaniwala ang script ni Saldico. Bakit sa budget insertion pa maglalagay si BBM ng 100 billion? Pwede naman sa DBM, secretary na niya, sabihin yung para sa Office of the President. Noel Tenko, shout out. Tanga lang naniniwala kay Saldico. Obvious na parehong gimmick ni Gutesa, kaya alam na this, di ba? David ulit Karox, talagang taya-pato na mga Duterte. Lahat ay gagawin para magtagumpay ang kudita kay BBM. Sabi nga po ni Idol Bud, kapag nagtagumpay si Sara Jim Potpot, ay aalis na siya ng Pilipinas at maninirahan na sa ibang bansa dahil bingador daw ang mga Duterte. At siguradong babalikan nila lahat ang kumakalaban sa kanila. Totoo yan. David ulit Karox, ngayon kinakalaban na ni Mon Tulpong ang mga Duterte, nakinabang din naman siya noon sa panahon ng Diguma.
ginawa pang ang ambassador sa China ni Digong yang si Montulupong. At gusto pa niyang maging distributor ng Sinovac sa Pilipinas noong panahon ng COVID. Sana nga ay totoong nagising na yang si Montulpo. Kundi baka padalhan po siya ng picture ni Raymark Santiago. Panood mo rin bala yun? Binugbog siya, di ba? Binugbog siya ni Claudine Barreto. James Santos, shout out. Mahirap patunayan pero ang DDS maniniwalang lahat ang mga uto-utong mga yan. O, diba? Yun nga, yung mga uto-uto eh. Jane Labay na, shout out. Kasi nga, DDS hindi capable ng understanding. Wala silang wisdom and knowledge. Zombie nga eh. Tama ka dyan. Na-zombie mga animal eh, no? Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Polinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Tia Delio. Nako eh, ayan na naman po tayo eh. Ano po, Sir Rox? Umpisa pa lang tumatawa ka na eh. Ito mga pusakal na kriminal at magnanakaw, kapag nako-corner na at wala na talagang lulusutan, o edi ayan, ang survival kit na gamit po, Sir Rox, baliktaran, tapunan ng putik sa muka, mga makabaligtad, sikmura, na salaysay, pangkontra bulate. Naku Sir Rox. Naku Sir. Kuko ko na, Naku Sir. Kung tunay ka po talagang matapang, sa totoo po lahat niyang Biblia mong isinulat at binabasa mo, Sir Kula po, kung gusto mo kami maniwala sa iyo, umuwi ka po sa Pinas. Harapin mo po lahat ng nakaturong daliri sa iyo. Doon mo po ilatag yung mga kwentong barbero mong resibo. Ano po? Tawa-tawa Tia Delio. Gusto mong mang-akit ng simpatya? Sir Kula po, patunayan mo muna pong ikaw tunay na malinis at di kasing baho ng dumi ng burak sa kanal, okay? Walastik at walang dyo pa, Sir Kula po. Dinaig mo pa si Hari Solomon. Sayaman mo at kutakot-takot ang helicopter at eroplanong pag-aari mo. Tas ngayon, magtuturo ka ng daliri mo at magkukunwaring ikaw malinis. Anong malinis, Tia Delica? Biktima siya. Sumunod lang siya sa utos. May BBM, putik na. Ay. Hoy, busangot. Umayos ka, ha? Huwag kang magtapang-tapangan. Nayawang leche ka. Mainit na ulo niya. Lalo mong pinagagalit ang kirot na rayuma ko. Baka masungal-ngal ko yung huso mo na buisit ka, ha? Sabihin mo yan sa lelong mong panot. Huwag kang magpaawa at walang naawa sa iyo kundi mga surot at ipis at langaw. Sa estado mo ngayon, kamal-kamal ka man ng sandamakmak na kayamanan na galing sa pagnanakaw mo. Ang tanong ko ngayon, masaya ka ba, ha? Sir, alam mo sa totoo lang ng mga boss, ha? Sa sitwasyon ngayon itong mga ganitong klaseng tao, mga boss, ito ang mga dapat nang nagpapakamatay. Dahil masyado na silang lahat na siguro ng depressed, stress, nasa kanila na eh. Para sila yung magpakamatay. Bakit? Hindi sila nagpapakamatay. Hindi tumatalab yung bulong ni Satanas na magpakamatay ka. Bakit? Hindi naman sila binubulungan ni Satanas eh. Kampon nga sila ni Satanas, di ba? Tangina kayo. Tuloy natin. Sandamakmak mong kwarta, ang budhi mo ngayon na oras-oras ay minuminuto ay binabagabag ka. Kaya ka bang protektuhan ng nakaw mong yaman para magkaroon ka ng katahimikan? Wag kang plastic, sir, dahil di kayang itago ng kasinungalingan mo ang itsura mo ngayon, di ba, sir? O yun, ha? Huling hirit. Payo ko lang sa'yo, umuwi ka doon mo ilatag sa harap ng madla
sa Pilipinas, kung ano man yung mga focus mong pasabog, okay? Kapag ikaw nahatulang malinis, walang bahid dungis, serkula po, kahit ako po, may pitik na din ng kirot rayuma. Ako mismo, mag-a-apply free of charge. Tagahilot ng rayuma mo, sir. Makatikim man lang ng libreng sakay sa magagara mong helicopter at eroplano. Basta ako, Sir Rox, maipapayo ko po kay Sir Kulapo. Huwag ka diyang magdrama. Kung saang sulok man ng daigdig ka nagtatago ngayon, ano po, harapin mo ang karumal-dumal mga akusasyon sa'yo dahil yan ang naging balik sa'yo at sa iyong pamilya ng pagiging duhapa. Duhapa, malalim na Tagalog yun, Tia Deli, bumanat ka na naman. At sakim sa kayamanan. Ang tawag po dyan karma. Impong basyam, lalayas na po muna bago pa po ako makahambalos ng aking mga kawarriors. Oo naman. Sa inyo pong lahat, tunay pong magmamahal at ang asungot makulit ninyong Tia Deli. Have a great and blessed weekend to all. Ingat po palagi, Sir Rox. Ikaw nga, ingat ka rin dyan, ha. Maraming salamat po sa palaging walang umay na pag-shoutout araw-araw at pagbasa po ng pinakamahabang talata sa kasaysayan. Ikaw naman. Babawi po si Tita Deli. God bless po sa iyo, Sir Rox. And sa family mo, Sir Rox. God bless. Friend Shervin Sapeda. At sa buong pamilya mo rin sana. Parati kayong ilayo sa anumang sakit at kapahamakan dyan sa ibayong dagat. Patay tayo dyan. Bernadette Herrera, shout out. Puro script at gawa-gawa nila. Huling barahan na nila yan sa pagbagbagsak ni KB. Puro script at gawa-gawa nila. Huling barahan na nila yan sa pagpapabagsak kay PBBM. Totoo yan. Chat del Mundo. Chat del Mundo, shout out. Kawawa Pinas. Pag nabudol uli kayo ng mga Duterte. Totoo yan, chat. Welcome to the club, chat. Chupista Bunaaw. Hindi po ako maka-BBM, pero napaka-ewan lang ng maniniwala pa kay Saldi Kurap. Sa mga nakapanood ng mga sinabi niya, gamitin niyo naman ang utak niyo pag may time. Totoo yan, pista, ha. Teresita Guzman, shout out, ha. Good evening, Sir Rox. I always listening to your news. Mabuhay po kayo. Ingat po. Ikaw rin, Teresita Guzman. Ha? Shout out, Brother Elisio. Jan Dimango, shout out, ha. Eman Escalona, nak. Friend Ivinson, Dolor Gracia, shout out sa inyo dyan. Sa ibang bansa. Tol, malamang mag-declare ng martial law. Langya, punta OA naman kami sa Sunday sa norte at Lubang Luksa ni Tita. Nataon pa ata sa rally. Karina Bagasol, shout out. Baka may alam si Tukay Marcoleta diyan kay Saldi ko. Malamang, gurusang grupo yan. Elizabeth Iscare, good morning, Sir Rox. Naku, di ako maniniwala dito kay Ko na baka nasampalan din ng bilyon para magsalita na kung ano-ano. Hindi ako mga Marcos, pero para kampihan ang mga gunggong nato, lalo na itong si Saldi ko, maka Duterte din to. At gusto talaga nilang pabagsakin si BBM. At ipalit ito si Sarang Baliw. Ay nako, ewan ko sa mga kanila. Mas lalo lang nilang ginugulo ang BBM administration. Totoo yan. Kaya nga bagal eh. Dapat yan, ay nako. Dapat mag-declare na si BBM ng martial law sa Davao para nga ginawa ng tatay niya, nag-declare ng sa Marawi, di ba? Lucia Medina, shout out. I disagree sa sinabi ni Mon na tamad at easygoing si PBBM. However, I agree that baliw ang walang utak si Sara Boba. Lucia ulit, oh.
Thank you, kabayan, sa totoo lang, for your kind words to our PBBM. God bless us all. God bless, Lucia Medina. Ano to? Anan Yada. Shout out. Kung sino pa pinakamasipag, yung pang tinatawag na tamad, kapal ng mukha ng hayop ng tulpo na ito. Magalit siya, tulpo. Josie Olarte, shout out. Drama pa more, sobrang desperado na talaga, mga DDS. Totoo yan. Ha? Romeo Calusa, shout out. Good PM, Karox. Kaaway ngayon. Ngayon, kampi na. Anong kalokohan yan? Lalong DDS at Roque. Sablay. Tinapat pa sa rally, tapos EI generate pa. Parang pulburon video. Uwi ka kaya, Saldi, kasi 200% hindi ako bilib sa'yo. J Shop ulit to. Si Rox, wow ha? Kala ko ba kaaway ni Sara ito si Saldi? Ba't biglang about pay si Saldi? Magkano kaya? Anong deal kaya? Talagang itong si Sara ang tindi ng kamandag? Eh, dahil pera. Basta may dollar sign, tiyak. Ang mga kaaway nito nagiging BFF niya. Ay, the love of money nga naman. Totoo yan, ha? PJ Shop ulit, oh. Si Rox, napakaliwanag ng pagka-explain ng mga abogado at maski si Batang Manila Toits, pati si Kaenzo about the insertion Ay, sa sobrang stress siguro ni Saldi, he did not read and kanyang script. O, di ba? Lana. May part 2 pa nga raw, 3J Shop 3J Shop. Ato lang, Sir Rox, nakakasuka ang itsura nitong mag-asawang dismaya. Oo, di ba? Sobrang sinungaling. Naiwan daw nila ang ledger dahil nagmamadali. O yun nga, di ba? Hindi naman nila mapaikot yung mga senador, di ba? Utot nyo. Nanood siya ng hearing, oh. Ang sarap pagsasampalin ng mga ito. Kayo ang dahilan kaya nagbabaha saan man lugar sa Pilipinas, mga walang budhi, mga kampo ng kadiliman. At itong kanilang abogado di Senador Marcolecta, na todo tanggol talaga. Nawa talagang mapatalsik yung Marcolecta na yan, pati yung totoong may cognitive dissonance na si Barsaga. Malamang yan. Hindi ako nanlalait ng tao, pero yan ang totoo dahil nag-inhibit talaga itong si Barsaga ng may diferensya sa pag-iisip. Ay, ang mga ito ang lagim ng Pilipinas. Sa dapat itong Comelec na to, bago sinasayko-test muna itong mga aplikanteng public servant, putang ng mga to Dapat sinusuri itong mga anak ang putang. Ay! Takin mo. Ewan ko itong Comelec na to. Pati si Kulangot, napapatakbo ninyo. Pati may sira sa ulo, pinatatakbo nyo. Puta. Ano ba kayo? DJ Show pa nito. Sa bagay, Sir Rox, kahit ano pang pagtatago ng mga dismaya, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Pati itong scripted pasabog, puno ni Saldi ko. Talagang kapag DDS ang nag-organize ng crime, talagang punong-puno ng fake news at fake information. Totoo. Kaya hindi talaga sila magtatagumpay, lalo na't kakampi natin ang katotohanan. Totoo yan, friend. Marilo Pabianak, shout out ha. Happy weekend po tayo sa mga kawaryos. Kawawa naman itong mga Pilipino. Daming hadlang sa pag-unlad. Di tayo mapalad sa mga tapat na servant. Wala nang tapat. Kaya ito, dinadaan nila sa panlilinlang para lokohin mga Pilipino na sila ang magaling, pero alam natin at bistado na dahilan nila puro pag sariling interes lamang. Aming Panginoon, gabayan mo po ang aming bansa na di magkagulo at masaktan ang mga kawawang ginagamit ng mga politikong may ambisyon manatili sa pwesto at mapagtakpan mga gawa nilang pandarambong. Amen.
Ah. Oy, mission accomplished mga bossing. Hanggang bukas po muli. Ay, anyway, baka makasingit ako ng isang vlog pa mamaya. Oo. Mag-ano muna ako. Bigay ako ng reaksyon doon sa naging desisyon. Nagbibigay ako ng mga reaksyon sa mga iba-ibang ano eh. Oo. Doon sa desisyon ng aming kagalang-galang na judge dito sa bayan ng Itiague. Doon sa kasong isinampa ng aking asawa sa kanyang swapang na kapatid. No? Magandang gabi. Nasali ako. Magandang hapon po mga boss. God bless. Kapit. Saan? Kay Lord. Magandang hapon po mga boss.